Ngayong araw nga mga buddy, eto simula na ng gawaan ng bahay ni Diwata para meron na siya matulugan. Kahit nawala ng bahay at naubusan ng gamit, talagang hindi mo makikita na panghihinaan ng loob. Iba ka talaga buddy, kahit anong pagsubo talagang hinaharap mo. Kaya pumunta na kami dito kay kuya para manghiram nga ng bangkulong. Sakto naman nakita pa ni Diwata na napakarami na palang bunga ng mangga ni kuya. At sabi nga ni kuya, kunin na daw namin yung mga gusto namin kunin. Kaya eto, todo kuha talaga tong si Diwata. Pahiram na ng bangkulong, pamangga pa. Ang kapal. At eto nga yung bangkulong na hiniram natin dito kay kuya. Kailangan talaga natin to kasi maghahakot nga tayo ngayon ng semento. Dahil hindi pa nga namin alam kung ilan yung magagamit natin. 3 piraso muna yung binili namin. And after that, dito naman tayo sa bilihan ng kahoy. 3 piraso lang naman ang kailangan natin. Kasi nga binigyan ni Mayor etong si Diwata ng mga light materials, yung mga gagamitin nila para makapag-umpisa ulit. Pero hindi pa natin makukuha yung mga materials niya kasi bukas pa nga daw dadating yon. Bali, ang binili namin dito itong 2x3, tapos ang binigyan ni Mayor puro mga 2x2. Tapos meron pa yung kasamang poste na 4x4. Magkano lahat kuya? 450 pesos. Iba talagang mayaman. Baryang-barya lang. Kahit ubusin mo lahat siguro ng mga kahoy dito na hindi ka maghihirap. Dahil mo binti Bossing, thank you po. Thank you, bossing. Thank you. Yan, kuya. Napakasipag. Kuya, thank you. God bless po, God bless. At eto na nga ang update sa mga bahay dito. Kahit pa paano nga, eto natayo na. Nakuha na rin kasi nila yung binigay ni Mayor. Kaya yan, marami nang nakatayo. Bale, yung pagbabago lang dito sa bandang kanan, bawal na magtayo ng bahay para makadaan ng bumbero kung sakaling magkasunog ulit. At dahil hindi pa rin naman ito magagawa ngayong araw dahil wala pa yung materyales, dito muna nilagay nila sa gilid. At kinabukasan nga, eto, ibibigay na daw yung materyales na kailangan para sa ating mga nasunugan. At eto na nga yung mga materyales na kukunin natin. Napakalaking tulong dito kasi napakamahal ngayon ng kahoy. At sa daming ang binigay, sigurado naman ako na saktong-sakto na to sa bahay ni Diwata kasi ang bahay niya naman hindi ganun kalakihan. Dahil puro abo na nga ang naabutan ni Buddy sa bahay niya at wala talagang natira. Gusto niya daw mag-upgrade. Lalagyan niya na daw ng 3 patong na hollow block para kung sakaling magkasunog ulit, meron nang matira. Dahil magtatayo na tayo ng bahay, nandito na ang ating foreman. At ito nga si Foreman Borlangot, ang gagawa ng bahay ni Diwata, ang ating childhood friend. Bandang alauna na nga nagsimula kasi maraming ang nilakad si Diwata kagaya ng sa kuryente. Kasi talaga namang ubos sa mga linya ng kuryente nila dito. Pero pagkakaalam ko, libre naman sila dito makakabitan. Meron lang silang babayaran. Kahit tirik ang araw, talaga namang pagod na ako kakapanood. At eto nga pala ang pundasyon nila Buddy. Ang ginawa nila dito, lata na lang kasi ganito naman ang ginawa ng lahat. Bali, 2 pundasyon lang ang ginamit dito ni Buddy. Kasi meron na daw pundasyon sa kabila at yun nga yung tinayo ng kapatid niya, kaya yun na lang daw ang gagamitin niya. Tinanong ko nga si Buddy dito, sabi ko sa kanya gawin niya ng bato lahat, total kaya niya naman, tsaka mas makakamura pa siya. Pero sabi niya hindi daw pwede kasi sobrang lambot nga daw dito ng lupa. Baka daw biglang gumuho kapag lumindol ng malakas. Tapos malapit pa kami sa maligalig na bulkan, walang iba kundi ang bulkang Taal na lagi nag-aalburuto. Bali, 4 na beses na nga po pala nagkakasunog dito sa amin. Tapos yung 2 sunog doon sa bahay namin nag-umpisa. Kaya ramdam na ramdam ko si Buddy nung pagkatapos ng sunog, talagang nanginginig siya at nangihinayang sa mga gamit. Balang nasagap ko dito mga kaibigan na balita, meron daw bata na nagluto tapos nakalimutan. Tapos pagbalik niya nga daw sa likod, ayun, napakalaki na doon ng apoy at hindi na kayang pigilan pa. Napabayaan ba? At sigurado naman ako may natutunan sila dito at yun nga ay ang wag nang gumawa ng makulit na bata. Sa mga nagtatanong din pala kung bakit daw napakaraming plastic ng basura dito, kagaya dito sa bahay ni Diwata kasi nga dati tong dump site. Pero ngayon nga po nilipat na yung dump site at hindi na dito ang tapunan ng basura. Kaya kahit anong hukay dyan, talaga namang hindi makakahukay ng lupa dyan kasi nga puro basura nga, di ba? Dito na medyo mapaparami ng hollow block si Buddy kasi medyo nga malalim itong nasa likod niya. At talagang tuwid na tuwid ng pagkakagawa dyan. Ginamitan pa yan ng level hose para hindi na magreklamo si Diwata. Pero kung ako ang gagawa dyan, ako hindi ko na yung gagamitan ng level hose. Sayang lang yun sa oras. Oh, talaga naman, nakakadalawa na kaagad tayo na hollow block. Grabe, napakabilis talaga gumalaw ni Borlango. Talagang galawang pakyaw. Tapos napakaganda pa ng pagkakagawa. Talaga naman tuwid na tuwid. Sa tingin nyo, tama lang bang ginawa ni Diwata? Nakalahati ba to? Dahil ubos na nga yung 3 semento na binili natin, dito na matatapos ang paggagawa natin ngayong araw. Ay nako, talaga naman pagod na pagod sila. Kaya eto, FT malala kami syempre. At hanggang dito na lang mga buddy. Bali, abangan nyo na lang kung ano mangyayari sa mga susunod na araw sa bahay ni Diwata.